Kakalanding lang ng eroplano. Nandyan ka na ba? Handa na akong umalis, pinsan. Sandali lang. Hitayin mo ko. Darating din ako agad. Shoteng, oras na para uminom ng gamot. Mama, nahihilo po ako. Magpahinga muna tayo. Matulog ka na. Oras na. Hello, Hashi. Pasensya na. May pumasok sa bahay na mukhang magnanakaw. Bumalik ka na agad. Nandun pa si Shotty sa kwarto. Natatakot na kami dito. Ano? Huwag ka magalala. Magpapadala ako agad ng tao. Hashi, bilisan mo. Takot na kami ni Shotty. Bumalik ka at iligtas mo kami. Huwag ka magalala. Nandyan na agad ako. Katapusan mo na. Mahal na mahal kita. Miss, buntis po kayo. Anong nangyayari? Ano tong natatandaan ko? Hello, ang numero tinatawagan mo hindi available sa ngayon. Sir, hindi mo ba sasagutin ang tawag ng misis mo? Puntahan muna natin at iligtas sa shopping. Wala nang mas mahalaga kaysa sa kanya. Asa na siya? Hindi ako pwedeng mamatay dito. Hello, ang numero tinatawagan mo hindi available sa ngayon. Yuanye! Yuanye! Huwag ka magalala. Nandito ako para iligtas ka. Saglolo! Tulungan niyo ako! Magtiis ka muna, ha? Bilis! Sir, dito ka lang sa labas maghintay. Sige. Maging maayos sanang lahat. Iniimbestigahan po namin ito. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Achi, buti na nakarating ka sa oras. Sir,
Maliban sa mahalagang pinta, nandun ba lahat ng mahalagang gamit sa kwarto? May madilim na birding kao ng alahas sa loob ng kwarto. Nandiyan pa ba yun? Nandun lahat ng bank card ko. Pasensya na, miss. Wala akong nakitang kahon ng alahas doon. Paano nangyari yon? Kinuha ng mga magnanakaw lahat ng mga mahalagang gamit ko. Hindi importante yung mga gamit na ninakaw nila. Ang importante, ikaw at si Shouting ay ligtas. Ashi, hindi naligtas ngayon ang Shenyang Road. Pwede ba kaming tumuloy ni Shouting sa bahay mo ng 2 araw? Huwag kang mag-alala, hindi ko pa iguguluhin ni Miss Jiang. Nag-alala lang ako para sa naranasan ni Shouting ngayong araw. Natatakot lang din ako. Ihanda mo na mga gamit niyo ni Shouting. Doon muna kayo sa bahay ko ngayong gabi. Papahanap ko kay Gerching Hoy ang bago niyong tirahan para yun na ang bago niyong tirahan. Salamat. Sir. Ano bang nangyayari sa inyo? Nagtataka ako. Bakit gumagalaw ang puso ko kanina? Napakasakit. Doc, kumusta na siya? Wala na sa panganib ng pasyente. Ang pinsala sa gulugod ay nagamot na. Pero meron ba siyang kaunting concussion? Maaaring makakaranas siya ng pagkahilot pag susuka. Epekto ng pinsala. Kailangan lang siya ng magpahinga ng maayos. Salamat, Doc. Gising ka na. Yuanye, ako ito, si Kuya Xiao Yao. Anong nangyayari sa'yo? Ano? Ano ba? Anong nangyayari sa akin? Nakita kong naaksidente ka. At nasaktan. Ikaw nagdala sa akin sa ospital? Oo, kinintay talaga kita. Pero parang hindi ka na dumating sa paliparan. Kaya naisip kong umuwi na lang mag-isa. Sa pag-uwi ko, nakita kita sa kalsada. Mabait naman siya sa akin. Pero bakit may ganito nakakatakot na larawan sa isipan ko? Salamat, kuya. Kung hindi dahil sa'yo, baka namatay na ako doon ngayon. Wala yung problema. Nga pala, kuya, nasaan ang cellphone ko? Nga pala, kuya, nasaan ang cellphone ko? Ito, Tinawagan ko ba si Wichi? Nakakatawa naman. Umasa pa rin ako na si Wichi ang nagliligtas sa akin ngayon. Ano ba to, Wichi? Totoo ba? Hindi mo na ako mahal? anong problema? May nangyari bang hindi maganda sa'yo? Ako? Hindi lang sana manatili sa ospital. Gusto ko nang umuwi. Gusto kong sabihin sa'yo na nasaktan ako. At gusto kong umuwi at ayusin ang posisyon ko. Gagawin kong lahat para isuko mong posisyon. Sige, ipapauwi kita. Nakabalik ka na. Anong ibig sabihin na to? Inatake ng magnanakaw sina Xiaotan at Chingching sa bahay ngayong araw. Ang Chunyang Road ay napakadelikadong lugar na. Halo-halo ng mga tao. Kaya pansamantala ko muna silang pinatira dito. Mag-asawa na tayo, pero pinayagan mo silang tumira dito? Mag-asawa na tayo, pero pinayagan mo silang tumira dito? Pansamantala lang. Nakalimutan mo na ba? Sinabi mong hindi mo hayaan silang lumitaw sa harap ko. Ngayon, nandito pa sila sa mismong bahay natin. Gusto mong pilitin akong umurong? Pwede mo namang i-divorce ako. Nagkakainom na ganitong drama. Hindi mo kasi naiintindihan. Bigla lang kasing nangyari ito. Hindi ko pa natatagpuan ang bagong tirahan para sa kanila. Huwag kang mag-alala. Isang gabi lang naman silang nandito. Isang gabi? Ngayong araw, kung hindi sila aalis, ako na lang aalis. Pumili ka. Hello, ang naman tinatawagan mo hindi available sa ngayon. Tinawagan kita ngayong araw. Bakit hindi mo sinagot? Si Xiao Chan ay nalagay sa panganib. Nangahas akong iligtas siya. Kaya binaba mo ang tawag ko? Naisip pa ba na kailangan din kita ng husto ng oras na yon? Yue, Mr. Wei, nakapag-desisyon ka na ba? Sila ba aalis o ako? Shoutan anak, nandito si mama at papa. Kita mo? Kaya iisang pamilya. Ako, isang tagalabas, ang nakaka-istorbo sa inyo. Patawad.
Hindi ko naisip ng mabuti. Aalisin ko na lang sila. Hindi na kailangan gamitin pa ang lugar na ito. Hindi na kailangan. Huwag mo na silang iwanan. Yuanye, ayos ka lang ba? Kuya, bakit nandito ka lang mag-isa? Ako? Medyo napagod ako pagkatapos kitang ihatid pa uwi. Gusto ko munang umupo sa labas bago bumalik. Pero, bakit ka naman lumabas? Wala. Wala ako sa bahay. Hindi magkinawang mag-isa lang. Gusto kong bumalik sa pamilya Jang. Hindi kayo magkasundo ng pamilya Jang? Pero kung ganun, pwede ka naman sa bahay tumira. Okay lang ako. Salamat, kuya. Sige. Ashi, si Miss Jai nagkawa ng pagkaintindi sa amin. Bilisan mo, habulin mo siya pabalik. Ayusin mo na lang mga gamit yun ni Shouting. Pinapasabi ko na kay Gaussian na ihatid ko sa ibang lugar. Ashi, gusto mo bang palayasin kami ni Shouting? Hindi naman sa pinapalayas ko kayo. Huwag kang mag-alala tungkol sa kaligtasan nyo. Ipapahanap ko kay Gaussian ng isang lugar na may mataas na antas sa kaligtasan. Hello Gaussian, kasi kasuhin mo na to ngayon. Maghanap ka ng bagong matitirahan ni Shouting at iba pang mga ari-arian sa pangalan ko. Siguraduhin mo ligtas sila. At ito rin, alamin mo rin kung ano nangyari sa misis ko ngayong araw. Lumabas ako para bumili ng almusal. Kung magigising ka na, manghilamos ka muna. Huling punta ko sa bahay ng pinsan kong pangatlo ay 4 na taon nakalipas. Bitawan mo ako! Pagkawalan mo ako! Makiusap! Bigyan mo siya ng gamot! Bilisan mo! Ano tong mga alaala ko? Bakit na lang si Bai Xingxing? Totoo ba nangyari ang mga bagay na ito? May nakalimutan ba talaga ako? Sir, yung pinasuri niyo sa akin tungkol kay Mrs. Jiang, nalaman ko na. Ano? Bumalik sa China ang pinsan ni Mrs. Jiang. Papasundo sa paliparan. Pero naaksidente si Miss Jiang sa daan papuntang paliparan. Ano? Sa panahong yon, tumawag siya sa inyo ng maraming beses. Pero hindi niya sinagot. Nakabalik ka na. Kaya binaba mo ang tawag ko. Naisip mo ba na kailangan din kita noon? Nasaan siya ngayon? Kuya, hindi mo na kailangan... Umalis ka dito. Hayaan mo naman ako magpaliwanag sa'yo. Pasensya na, Mr. Wei. Wala akong oras para pakinggan ang mga paliwanag mo. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may taong bumangga sa'yo tumakas? Titignan ko rin kung meron pa bang ibang sugat kabukod sa braso at ulo mo. Bakit hindi mo ito tinanong kagabi, Mr. Wei? Wala kang magawa? Ayos lang. Buhay pa naman ako. Hindi pa ako patay. Sumama ka sa akin pa uwi. Maghahanap ako ng probadong doktor para masuri ka. Mr. Wei, may asawa ka na at may anak sa bahay. Kung sasama man ako sa'yo, hindi maganda yon. Ang bagong tahanan para sa mag-ina. Pinalipat ko na sila kagabi. Kaya sana umuwi ka na sa bahay ngayon. Hindi ka na niya maaabala. At ilang beses ko nang sasabihin sa'yo, ikaw lang talaga ang ginang Wei. Si Bai Jingjing, kapag dumating sila, kailangan kong umiwas. Pag umalis sila, kailangan kong bumalik. Yonye, binalan kita ng paborito mong tokwa. Mr. Wei, bakit ka nandito? Nandito ko para sunduin si Yuanye pa uwi. Si Yuanye, parang ayaw sumama sa'yo pa uwi. Ngayon si Yuanye parang ayaw sumama sa'yo pa uwi. Sa ganitong sitwasyon, kailangan ba talagang pilitin? Ayokong umuwi. Sumama ka sa akin. Ayoko nga. Yuanye, kung ayaw mo, huwag mo na lang siyang pansinin. Pinsan ni Yuanye, mas mabuti siguro huwag ka na makialam sa mga bagay sa pagitan namin. Kahit gaano siya kapasaway, hindi ko alintana na parusahan ka mismo sa harap ng pinsan mo.
Kuya, pasensya na. Kailangan ko munang bumalik sa ospital para magpa-check up. Ayos lang. Mag-ingat ka. Yun eh. Darating din ang araw na hindi ka makakaligtas. Magiging akin ka rin. Ako nang bahala dito. Pumasok ka na. Ngayon nasa loob na tayo. Kung may sasabihin ka, sabihin mo. Wishy, hindi ko talaga maintindihan kung anong gusto mong gawin. Huwag ka na muli magpakita sa kanya. Kayong dalawa ay lalaki at babae na magkasamang nakatira. Si Chin Motion ay pinsan ko. Ano bang masama kung tumira ko sa kanya? Ikaw nga nag-aalaga ng kirida sa labas. Kaya hindi ba yun ang tinuring na malang relasyon ng lalaki at babae? Ginagawa ko to para sa'yo at sinabi ko na hindi ganun klase ang relasyon na meron kami ni Bai Ching Ching. Paulit-ulit ko nang pinapaliwanag. Kung ano man ang relasyon mo kay Bai Ching Ching, hindi ko gusto malaman. Sigurado ka bang hindi mo gusto mo porsahan ngayon? Ito, Ano? Pinipilit mo ko. hindi ka pa rin natututo? Sir, dumating ng kliyente sa kumpanya para sa pagpupulong. Sige, iuwi ko muna ang asawa ko. Saka tayo pumunta sa kumpanya. Opo. Pupunta na ako sa kumpanya para sa pagpupulong. Manatili ka lang sa bahay. May doktor na titingin sa'yo mamaya. Kung may mangyari, pwede ka lumapit sa katiwala. Kundi kaya tawagan mo ako. Wishy! 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 Buksan mo to! Bakit mo ko kinukulong dito? Buksan mo to! Walang sino mang pwedeng lumabas nang walang pahintulot ko. Apa, Wishy! Ano bang ginagawa mo? Pakawalan mo ako! Madam, mas mabuti magtipid ka ng lakas. Umalis na po si Sir. Wishy! Bumalik ka dito! Sabi ng katiwala, isang araw ka nang hindi kumakain. Uminom ka nitong sabaw. Wishy. Tatanungin kita, sino bang mahal mo? Ikaw. Talaga? Alam kong hindi mo ako mahal. Bakit ba ko kinulong dito? Kung mahal mo talaga ako. Sinabi ko na sa'yo. Kabilang ka na sa pamilyang Wei kapag pinakasalan mo ko. Ikaw lang ang magiging ginang. Poprotektahan kita habang buhay. Pero wala naman ako sa puso mo. Kung ganoon, pakawalan mo na lang ako. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Inumin mo na lang ang sabaw na to. Kapag gumaling ka na, ilalabas kita para maglakad-lakad. Sa ginagawa mo, lalang mapuputang ako sa'yo. Inumin mo na to. Hindi ko naakalang isang araw, ang kasal kay Wichi ay magiging isang pagpapahirap. Kailangan kong bilisan ang pagtupad sa obligasyon at magipag-iwalay kay Wichi. Maaari kang makipag-ugnayan sa ilang mamahaling tindahan bukas. At ilagay mo lang sa pintuan ng mga bagong produkto para makapili ang misis ko. Apa. Sinabi ko na rin sa kanya. Gawin niya ang kahit anong gusto niyang gawin sa bahay. Apa. Pinakausapan ko ng katiwala na magayos na bilhin ng paborito mong luxury brand. Sila rin ang magdadala ng bagong produkto ngayong season. Kung anong gusto mo, piliin mo lang. Mr. Wei, gaya ng inaasahan ko, ang galing mong palubag ng loob. May mga bisita pa sa kumpanya ngayong araw. Tatapusin ko lang ang pagpupulong at pupunta ako para samahan ka.
Achi, kanina po si shouting. Gusto kanyang makita. Pwede ka bang pumunta para makita siya? Shouting, huwag ka na umiyak. Papunta ng papa mo dito para makita ka. Sabihin mo kay Shouting, napupunta ako mamaya. Sige, maghihintay siya sa'yo. Mamaya, baka malate ako pag-uwi. Pero sisiguraduhin ko makauwi ko para sabay tayong kumain ng hapunan. Hintayin mo ako. Huwag ka na umiyak. Sabi na huwag ka na umiyak. Tumingin ka sa langit at tanungin mo sa sarili mo kung kinain ba ng tupa ang bulaklak na yon. Anak, tapos ng kwento para ngayong araw. Oras na para matulog ka. Papa, pwede bang matulog ka sa tabi ko ngayong gabi? Sige, tatabihan kitang matulog. Good night, Papa. Sige na, matulog ka na. Hindi ako naniniwala na matutulog ko pa rin ako pala pagkatapos nito. Ashi, tulog na ba si Shouting? Inumin mo ito. Nakikita ko hindi ka pa kumakain ng hapunan. Inumin mo na habang mainit pa. Salamat. Dito ka na lang matulog. Hindi na kailangan. Naghihintay si Yuan niya sa bahay. Kailangan kong umuwi. Achi, marami naman kasama si Yuan eh. Pero ako, ikaw si Shouting lang ang meron ako. Pwede bang manatili ka sa akin ngayong gabi? Kung kailangan mo ako, maaari kitang protektahan. Pero kailangan ko talagang umuwi. Ashi, ang gusto ko, huwag mo lang kaming iwan ni Shouting. Bitawan mo ko. Bitawan mo ko, Bai Ching-Ching! Sinabi ko na sa'yo na kahit ano pang nangyari noon, tayong dalawa'y magkasama lang sa pagpapalaki ng bata. Kung hindi mo kayang malinawan ang posisyon mo, kahit ako, ipapadali pa kita sa malayo. Wichi, itinulak mo pa rin ako palayo. Kailangan ba talaga mawala si Yu Wei? Bago mo ko tingnan. Hello? Hindi ko mapanatili si Wichi. Mukhang kailangan na lang gano'n mo pangalan na hakbang na yon. Dalhin si Jiang Yuwei, palayo kay Wichi. Madam, kailangan mo bang ako magpainit ng pagkain para sa'yo? Ano ngayon? Sinasabi ko sa'yo na hindi uuwi si Wichi ngayong gabi. Bakit kailangan mo pa ako ipaghintay dito? Sabi ni Sir, babalik siya ngayong gabi para maghapunan at inutos niyang hintayin ko siyang bumalik bago ko ihain ang pagkain. Sir, nandito ka na. Ano po nangyari sa'yo? Anong ginagawa mo? Ano bang ginagawa mo? Ibaba mo ako! Baba mo nga! Ikaw! Paliw ka ba? Wishi, hindi ka ba nasiyahan? Kaya bumalik ka sa akin para ibos ang galit mo? Ano? Ano bang tingin mo sa akin?
Bigyan mo na siya ng gamot! Bilisan mo! Hello, kuya. Hello, Iwanye. Ayos ka lang ba ngayon? May ginawa ba sa'yo si Weichi? Ayos lang ako, kuya. Bakit bigla kang tumawag? Wala naman. Napansin ko lang na parang hindi maganda ang samahan niyo ni Weichi nung araw na yon. Kaya nag-aalala ko sa'yo. Hindi mo na kailangang mag-alala. Iwanye, alam ko na ang tungkol sa anak ni Weichi sa labas. Kaya wala nang dapat itago. Trinato ka ba niya ng ganito? Nang hindi man lang iniisip ang diborsyo? Ako nang bahala sa mga bagay na ito. Iwanye, kung gusto mo ng diborsyo, sabihin mo lang sa akin. Maaari kitang tulungan para makaalis papuntang abroad para hindi ka na matagpuan ni Weichi. Hindi lang kailangan, Kuya Xiao. Bakit ba? Hindi mo ba kayang bitawan si Weichi? Basta, may mga dahilan ako. Hindi ko pa kaya makipag-divorce kay Weichi ngayon. Pagod na ako at gusto ko na magpahinga. Kuya, magpahinga ka na rin ng maaga. Yoyoy! 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 Bakit pa pumasok sa isip ko, sinatsansya na si Kuya, na parang mga halima na umaaligid. Mukhang, kailangan nating alamin. At tungkol sa diborsyo, kailangan muna nating mabal mga gamit ni Mama. Mukhang kailangan nating umasa sa lokasyon. Sabi ng kasambahay na hindi ka pa kumakain. Gusto mo bang ipaghanda ko siya ng pagkain para sa'yo? Kumain ka na ba? Naghihintay ko na makakain kasama ka. Katatapos ng tumawag ni Papa at sabi niya, birthday niya ngayon at gusto niyang bumalik ako. Sasama ka ba sa akin? Hindi ka pa kailanman pumayag na bumalik sa bahay ng mga Jiang. Nandun ang tsuyo ng mama ko. Pero kung wala kang oras, makakapunta naman ako Hindi ko mag-isa. sinasabing hindi kita tutulungan. Kung gusto mong bumalik para sa birthday party ng papa mo, gusto mong bumalik para may kunin. Basta gusto mo. Tutulungan kita. Talaga, tutulungan mo ako. Siyempre, tutulungan talaga kita. Tara, kumain muna tayo. Yung nangyari kanina, dahil lang sa aksidente yon. Wala talaga kaming ginawa ni Bai Chingching. Pa, uminom ka muna ng tsaa. Sa lahat ng tao na ito, mas magaling ka pa rin magtimpla ng tsaa kaysa sa akin. Nga pala, tinawagan ko si Yan kanina. At sinabi ko na 2 araw na lang ay birthday ko na. Dadalhin niya raw si Mr. Wei dito sa bahay para kumain. Kailangan ko maganda. Nako, ang ganda ng pagkakataon na madala si Mr. Wei ngayon. Tamang-tama. Kulang ng pera ang bagong proyekto ng kumpanya natin. Hindi pa pwedeng lumapit kay Mr. Wei. Kaya, kailangan mo maganda para sa hapunang ito. Naiintindihan ko. Lalabas ako ngayong hapon. May bibili lang ako. Magpapadala ko ng 2 bodyguard na kasama mo. Tulungan mo kong itali ang necktie ko. Wala ka bang kamay? Kailangan pa bang tulungan kang italing kurbata mo? Tungkulin ng asawa magtali ng kurbata sa asawa niya. Mukhang ayaw mo pa rin lumabas ngayon. Ano sa tingin mo? Bagay sa'yo. Tingnan mo na lang. Kahit mamatay ako, yan lang ba talagang may bibigay mo sa akin? Hindi ba mamimili ka ngayon? Gabitin mo to. Hindi ba't sabi mo mas mabuting wag muna tayong magkita? Kung hindi espesyal ang sitwasyon, hindi ako makikipagkita. Isang basong iced americano na walang asukal. Sige po. Alam mo ba kung bakit pumalpak dati? Hintayin niyo ako dito. Bibili lang ako ng kape.
Isang basong ice americano, pabalot. Pakihintay lang po. Hindi gumana ang nakaraang paraan. Kailangan ito mag-isip ng bagong plano. Pwede ba? Nagawa ng lahat. Ano ba bang magagawa ko? Nagtagumpay tayo. 4 na taon nang nakalipas. Ngayon, kaya pa rin natin. Mag-isip ka ng paraan para makita niya ang bata araw-araw at ilagay mo to sa pagkain niya. Ano ito? Ginamit din ito kay Yuan dati. Hindi naman ito lingid sa'yo. Gusto mong painumin ko ng gamot si Wichi? Si Kuya si Bai Ching Ching. Talagang makakilala sila. Bakit? Natatakot ka? Hindi ba't nakita mo ng epekto ng gamot na ito? Ano pang kinakatakutan mo? O ibig mong sabihin, ayaw mo nang magtagumpay at hayaan na lang si Yoyoy? Naintindihan ko. Huwag ka mag-alala. Kung makalimutan mo rin ni Weichi si Yuan Ye, maaari ka na mabuhay na maayos kasama siya. At kukunin ko rin si Yuan Ye. Pagkatapos, lahat ay ayon sa ating kagustuhan. Naiintindihan mo ba? Madam! Nandito ko dahil sa pinsan ko at kay Bai Ching Ching. Ako'y nawala ng alaala matapos uminom ng gamot. Nakalimutan ko na kung ano yun. 4 na taon na nakalipas, madaling araw, dinala ako ng pinsan ko para magpatanggal ng appendix. Yun do yung panahon na yun. Hello, Goju. Tulungan mo kong pumunta sa Genshin para mag-imbestigan ng isang bagay. Gano'n ba katagal si Wichi? Hindi sinabi ni Sir kung anong oras siya uuwi. Sinabi niya na lang na ako mag-aayos ng lahat. Babalik agad siya pagkatapos ng trabaho para sunduin ka at pumunta sa bahay ng mga Jiang. Anong oras na ba ngayon? Hello? May aasikasuhin lang ako at babalik din mamaya. Mauna ka na. Susunduin kita sa bahay ng mga Jiang pagkatapos ko matapos ang gawain ko. Mag-isip ka ng paraan para makita niya ang bata araw-araw at ilagay mo to sa pagkain niya. Pupunta ka ba kay Bai Janjan? Masamang pakiramdam ni Xiaoting, kaya pupuntahan ko sila. Lagi na lang ganito. Hindi ba itong palaso ni Bai Janjan para makapunta sa'yo? May leukemia si Xiaoting at laging mahina. Hindi gagawin ni Ching Ching itong dahilan lang. Pinapayuhan kita. Mag-ingat ka sa mga tao. Yuan Ye, naalala ko na hindi ka ganung klaseng tao. Huwag ka namang manira ng kapwa-tao. Wichi. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Susunduin kita agad pagkatapos kong tignan si Xiaoting. Pumunta ka muna sa bahay ng mga Jiang at huwag kang gumawa ng gulo. Sobra na yata kung nagsasalita. Tara na, umalis na tayo. Nandito na si Ying Ying. Halika na. Dali. Ikaw talagang malditang bata. Kasal o hindi, ang pamilya dyan ay nabuhay ng maayos itong mga taon. Pero wala na namang napakinabangan mula sa kanila. Ikaw, bakit hindi ka muna uminom ng sabaw? Asan si Achi? Wala siyang oras, hindi siya makakapunta. Hindi ba sinabi mo na sasama siya sa'yo? Alam mo namang bising presidente. Madaming tao iniaasikaso. Kung hindi siya makakapunta, anong magagawa ko? Itatali ko ba siya? Bakit hindi na lang tayo maghapon ng simpleng luto sa bahay? Kahit hindi makapunta si Ashi, ang importante nandito si Yuan. Sige. Mag-usap muna kayo. Pupunta muna ako sa kusina para tingnan kung malapit ang malutong pagkain. Dahil hindi makapunta si Ashi. Ngayon, masasabi ko na ito sa'yo. Ano bang kailangan mo? Bumili ng lupa ang kumpanya ilang araw lang ang nakalipas bilang paghahanda sa bagong proyekto na bayaran ng lupa. Pero may natitirang 100 milyon. Kailangan mong humanap ng paraan. 100 million? Anong tingin mo sa akin? Mayaman? Nabahala ka ba na wala kang pera? Pero ikaw ang ginang ng anak ng pamilya Wei. Hindi ba't ang pera ng pamilya Wei ay pera mo rin? Pa, kahit akong anak ng ginang pamilya Wei, at kahit gamitin mo ito laban sa akin, wala akong pakialam. Bukod pa roon, kung wala kang pera, bakit mo kailangan ng lupang iyon para lang gawin sariling libingan?
Hayop ka talaga! Paano mo nasabi sa akin yan? Ako ang ama mo! Hindi naman sa'yo kitang tulungan. Pero, kailangan may kapalit ito sa akin. Ano bang pinagsasabi mo? Ang kagamitan ng mama ko. Kasa't mangako ka. Maaari kong kausapin ang asawa ko. At hayaan siyang pautangin ka na 100,000,000. Ganito na lang ba ang halaga ng alaala ng nanay mo sa puso mo? Nasa akin ang alaala ng mama ko. Natural, walang katubas ang halaga sa puso ko. Sabihin mong totoo. Kung hindi, mananagot ka. Chang Yuanye, hindi mo kayang ibigay sa akin ng 100,000,000? Pinalaki naman kita ng libre ah! Pinalaki mo ba ako? Ang lahat ng nasa pamilya Jiang ay galing kay Lolo. Kahit ikaw, pinalaki ka ni Lolo. Ikaw talaga! Ay nako, nagtatalo na naman kayo. Sige na. Kakarating na ni Yoyo eh. Kumalma ka lang at kausapin mo siya ng maayos. Nakikipag-usap ako sa papa ko, may karapatan ka bang sumingit? Isang babae nakikitira na sa papa ko nang walang dahilan, hindi niya talaga alam na isa siyang salot. Iwan ye. Paano mo nagawang sabihin sa akin yan? Wala naman akong galit sa'yo. Kahit itinulak mo ako pababa ng hagdan at nagdulot ng pagkalaglag ko, hindi ko kailanman isinisisi yun sa'yo. Ako ba talaga nagtulak sa'yo pababa ng hagdan? Hindi alam ng ibang katotohanan noon. Hong Sheng! Talagang maling pagkakaintindi niya sa akin. Hayop ka! Paano ako nagkaroon ng anak na kagaya mo? Hindi ko matatanggap yon! Ano yun? Gusto mo kong patayin? May gana ka pa magpalusot? Mga tauhan, palabasin niyo siya! Tingnan natin kung sinong mangahas. Palabasin niyo siya! Ang pamilya Jiang o ako ang may huling salita kung sino ang palalabasin! Sige na! Subukan mo. Sige, saktan mo ako. Tingnan natin kung anong gagawin ng pamilya Wei. Ikaw walang hiyang babae. Naging mapangas ka na sa loob ng pagkaraming taon. Ngayon, kahit anong mangyari, kailangan kitang parasan na ako mismo. Chen Yuye, paano ka nakapagsalita ng ganyan sa ama mo? Wala kang galang. Bukod pa doon, kailangan pa bang tingnan ng ama mo ang mukha ng pamilya Wei? Para disiplinahin ng kanyang anak? Tumahimik ka! Huwag mo naman siyang saktan ng todo. Ang tigas talaga ng bunganga mo. Wala na akong magagawa sa'yo. Dahil lang nakilala mo si Weishi. Jiang Yuanye, sinasabi ko sa'yo, matagal na ako nagtitimpi sa'yo. Magkapareho kayo ng ugali ng mama mo. Pinakasalan ka ng mama ko at hindi ka karapat dapat sa kanya. Ikaw, ngayon, papatayin talaga kita! Ngayon ang kaarawan ng ama mo. Yuan, bakit hindi ka magpakabait? Yuan, bakit hindi ka magpakabait? Ikaw na naman ang nagpapagalit sa kanya. Ashe, bakit ka nandito? Ayos ka lang ba? Nag-uusap lang kami kanina. Alam kong bumalik ka dito para sa birthday party ng ama mo. Pero bakit nauwi sa ganito? Nag-aaway na naman kayo. Uminit na naman bang ulo mo? Si Yuan ay nasanay ko sa sobrang lambing. Mainitin ang ulo niya. Siguradong may nasabi kayong mali kanina. Kaya siya naging ganito. Intindihin niyo na lang siya. Siyempre. Pamilya naman tayong lahat. Bakit pa natin palagyan ng mga bagay na ito? Kung talagang pamilya tayo, paano niyo nagawang saktan si Yuan ng ganyan? Nakita ko na may pamalo ka at may mga basag na salamin sa bubong. Nagtataka ako. Ano bang klaseng ginawa ni Yuan para mapilitan kang gawin ng mga bagay na ito? Nagkataon lang na nagsalita siya ng masama tungkol sa tita niya. Kaya, ikinasal si Yuan sa akin at sa pamilya Wei. Itong pamilya ko. At ikaw, parang hindi ka kontento sa pamilya Wei na tinatawag mong walang silbi. Hindi na dapat maugnayan ang mga pamilya Jiang at Wei sa hinara, lalo na sa ugali mong ganyan. Mga hindi pagkakanoan lamang yun. Oo, galit lang ako. Lahat ay naibundol ko kay Yan. Si Yan, wala talagang kasalanan. Kasalanan? Kung ganun, inosente si Yuan Ye. Kaya dapat na humingi ka ng tawad sa kanya. Ako ang pinapahingi mo ng tawad sa kanya? Ayaw mo?
Yan. Hihingi ako ng tawad sa'yo para sa ama mo. Itong pamilya, hindi maiwas may mga malit na banggaan. Ang ama mo ay masyadong nagalit kanina. Alam na rin niya nagkamali siya. Kaya huwag ka na makipagtalo sa kanya. Ayos lang. Kalimutan na natin. Pero gusto ko pa rin mabuhay ang mga alaala ng mama ko. Ngayon, hindi pa tong oras para pagtalunan na yun. Ngayon, nandito na lahat. Maghapunan na tayo. Aling Zhang, magsimula ng hapunan. Opo. Nandito si Mr. Wei, tagapangulo. Mas mabuti na kayo magtimpi muna. Kailangan natin lumapit kay Mr. Wei para sa pondo ng bagong proyekto. Itong dalagang to, aalisin ko rin ba ng araw? Masakit? Hindi naman. Makinig ka. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na huwag kang gagawa ng gulo sa pamilya Jiang? Bakit hindi ka nakikinig? Hindi ako ng gulo. Hindi ba't nandun ka kay Ching? Bakit ka nandito? Sinabi ko lang naman na malilate ako dahil hindi darating ang sekretarya. Nangangako ako sa'yo na tutulungan kita makuha ang alaala ng iyong ina. Parang namamanid na. Sandali lang at bababa ako. Makikipag-usap ako sa papa mo. Tsak na matutulungan kita makuha ang mga gamit ng ina mo. Maghintay ka lang ng maayos. Sige. Iwan ye. Masakit pa bang mukha mo? Hindi ko talaga maintindihan kung bakit galit na galit ka sa akin. Nang pumano ang mama mo, ako at ang papa mo ay magsasama habang buhay. Hindi ba itong mabuting bagay? Hindi ko talaga maintindihan. Bakit kayo nagpakasal? Bakit si papang pumatay kay mama? Wala ka bang alam? Tapos ng lahat niyon. Bukod pa dyan, kung gusto mong mabuhay ang papa mo na mag-isa habang buhay, masyado kang makasarili. Wala akong nakaraan sa puso ko. Kaya hindi ko ito matatanggap. Ako bang makasarili? Sinadya mo mapahalog sa hagdan at pumatay sa sariling anak para pagbintangan ako. Anong karapatan mong sabihin yan? Kung ganyan ang tingin mo, hindi na ako magpapapanggap pa. Sa dami ng taon, bakit hindi ka pa rin natuto? Jiang yun. Ako mismo gumulong sa hagdan. Ikaw, may ebidensya ka ba? Kahit hindi ikaw tumulak sa akin, dadalhin mo kasalanan yun habang buhay. Sino may sabing wala akong ebidensya? Anong sabi mo? Kahit 2 taon lumipas, maniwala ka man o hindi, pwede ko pa rin imbestigan kung gugustuhin ko. Bukod pa dyan, ito may kinalaman sa nalaman ng papa ko. Sige, kung ganun, imbestigahan mo. Jiang Yuanye, huwag kang magkunwari dito. Kung kaya mo talagang alamin sa loob ng 2 taon, naghihintay ka ba ng 2 taon na walang ginagawa? Tingnan na lang natin. Sige. Ashi, huwag kang mag-alala. Bukas, dadalhin ko na ang mga gamit at ihahatid ko mismo sa bahay niyo ni Yanye. Yuanye, gabi na. Tara na. Yuanye, makinig ka sa asawa mo. Huwag ka na magmatigas. Kumusta ang pamumula ng chairman sa bagong proyekto? Naayos na. Sabi niya na ibibigay na lang sa atin. Ang pamilya Jiang ay nag-invest ng 200 million at ibibigay ang isa sa mga proyekto ng pamilya Wei sa pamilya Jiang para pamahalaan. Talaga? Napakagalante naman ng pamilya Wei. Siguro dahil kay Yuan Ye. Hindi ko akalain ka ng pa niya kamahal si Yuan Ye. Huwag mo nang banggitin.
Si Lolo Jiang at ang babaeng yon ay talagang paborito ng pamilya Wei. Pero ang babaeng yon, hindi man lang nagpapakita ng kabaitan sa pamilya Jiang. Ang dami ng binibigay ng pamilya Wei sa pamilya Jiang dahil naghihintay sila ng tamang oras para mabawi ang lahat. Pumayag ka sa mga kondisyon nila? Eh kung hindi tayo pumayag, kailangan ng mga tao natin ang puhunan ngayon. Kaya anong gagawin natin? Wala tayong maipagbabanta kay Yuan niya sa hinaharap. Hahayaan ba niyang pamilya rin ang guluhin ako? Hindi. Anak ko siya. Anong silbi ng mga gamit yan kung nasa bahay pa rin natin? Balas lang yun. Wala akong pakialam. Basta nandito ka, wala akong kinatatakutan. Bukas, ihati ng mga gamit ng mama mo. Huwag mo kalimutang bilangin yun. Alam ko. Salamat, Wichi. Ikaw ang asawa ko. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Ito lang ang bagay na gusto kong pasalamatan ka, Wichi. Pag naibalik na sa akin ang mga gamit ng ina ko, papalayain na kita at bibigyan ko ng daan ay yung mga minamahal. Sa ganitong paraan, parang hindi na tayo nakagapos. Naisip ko ng iba't ibang paraan para mabawi ang mga bagay na ito. Kailangan ko lang magpatuloy na umiibig sa'yo. Papasok ka na sa trabaho? Hindi mo na kailangang hintayin ako sa hapunan itong mga araw na ito. Pupuntahan ko muna si Xiaoting. Gusto mong makipaghapunan kay Miss Bai? Mangyaring mag-ingat ka kay Bai Chingching. Pupuntahan ko lang si Xiaoting. Kailangan niya ako. Maghintay ka ng ilang araw bago ako makabalik para bumawi. Wishi, naipaalala ko na sa'yo. Hello, Attorney Sue. Pwede ka bang makausap ngayon? Oh, Miss Jiang, may gusto ka bang ipagawa sa akin? Pagkigawa mo ako ng kasunod sa diborsyo, kailangan ko ito ngayon. Hindi ba sinabi ko na huwag muna tayong kumilos nitong 2 araw? Hindi ko talagang gustong kumilos. Pero may mga bagay na sa tingin ko, kailangan nating harapin ng personal. Ano yun? Wishi, mag-divorce na tayo. Seryoso ka ba? Alam mo ba kung bakit? Bakit? Dapat malinaw na sa puso mo bago mo sabihin. Dahil ba ito kay Bai Xingxing at kay Xiaoting? Sabi ko, wala silang kinalaman dito. Gusto ko makipag-divorce. Dahil sa problema nating dalawa, hindi ko na kayang tanggapin. Hindi ka ba natatakot sa papa mo? Ngayon, wala nang natira. Ibig sabihin, hindi ka nakipaghiwalay noon dahil hinihintay mo kung tulungan ka makuha ang gamit ng mama mo. Ngayon, pwede mo na alagaan si Bai Chingching at ang kanyang anak nang walang pasanin. Ngayon, pwede mo na alagaan si Bai Chingching at ang kanyang anak nang walang pasanin. Hindi ako pumapayag. Hindi ko pipirmahan yan. Ayos lang. Lagi namang may paraan para mapilit kang pumayag sa diborsyo. Kung hindi gumana, maghiwalay na lang tayo ng tira ng 2 taon. Kung ayaw mong pumayag, ako na lang pipili. Sir, tumawag na naman si Miss Bai ngayon. Anong sabi niya? Ang sabi niya, nilagnat na naman ang bata ngayon. At kailangan mo lang sumailalim sa bone marrow transplant. Baka hindi na pwedeng ipagpaliban. Hindi ba't matagal lang nakahanap ng bone marrow match? Ano ngayon? May nakita ka na ba? Wala pa rin.
Sir, kung wala talagang mahanap, maaari bang si Miss Jiang na lang ulit ang magdodonate para sa bata? Ituloy ang paghahanap ng tamang tao at dagdagan ng pagsisikap. Opo. Ako ay tumira kasama si Eugene ng 2 taon. Hindi ko maisip na maisasama natin ang iisang kahon lang. Anong ginagawa mo? Miss Jiang, tulungan mo ulit si Shouting. Huwag mong gagawin yan. Kung may sasabihin ka, tumayo ka. Nagpunta ako dahil wala akong magawa. Kung hindi hilingin ka, Miss Jiang, tulungan mo si Shouting. Kailangan niya na bone marrow transplant ngayon. Gusto mo bang tulungan ko si Yantin na magpa-bone marrow transplant ulit? Alam ko dati na ikaw tumulong sa kanya. Ikaw hinili ni Astrid na mag-donate para sa kanya. Iminugkay ko maghanap ng iba, pero hindi pa nakakakita ng angkop ng kandidato. Ngayon, hindi na talaga pwedeng ipagpaliwas si Shouting. Ganun ba? Sige. Totoo ba? Mabuti naman. Tutulungan nga kita. Pero ang gagawin mo? Miss Jiang, ganito na lang. Ililigtas ko ang anak mo. Ibalik mo ang asawa ko. Miss Jiang, si Achi, hindi siya isang bagay. May sarili siyang pagpipili at kalayaan. Hindi dahil sa nagsisinungaling ako, kundi dahil kaya niyang manatili sa tabi mo. Nagbibiro ka ba? Isang asang hindi umuuwi. Hindi niya ako gusto. Anong ibig mong sabihin? Sige, pag-isipan ko ito na mabuti. Umalis ka na. Miss Jiang! Miss Jiang! Magdodonate ako ng bone marrow para sa anak niya. Magandang ideya ba to? Hello, Ma. Achi, nasa lamang ba si Yuan ngayon? Umuwi ka agad. Pauwi na. Pa. Ma. Kakarating lang ni Yuan niya eh. Sinabi niya sa amin ang tungkol sa inyong dalawa. Achi, pakiusap, mag-ayos na kayo. Wala akong balak makipaghiwalay sa kanya. Ayaw mo makipaghiwalay kay Yuan Ye? Kung hindi kayo maghiwalay, gusto mo bang itali siya? Kailangan mo makinig sa utos ng inyong ama. Makipaghiwalay ka na. Sabi ni Yuan Ye, basta makipaghiwalay siya sa'yo, magdodonate siya ng bone marrow kay Shouting. Paano mo nalaman na kailangan ni Shouting ng bone marrow? Huwag mong alalahanin kung paano ko nalaman. Ang mahalaga, gusto kong maging ligtas ang anak ninyong dalawa. Achi, bakit ka nag-aatubili pa? Nasuri na namin ang kondisyon ng bata. Kung hindi siya magkakahanap ng bone marrow transplant, mamamatay siya. Pa, ma, pag-usapan mo muna ninyo. Kung ako kay Weichi, pipili agad ako ng desisyon. Teka lang Yuyue. Jiang Yuye! Bakit? Nakapag-isip ka na? Talaga bang gusto mo makipaghiwalay sa Oo. akin? Gusto kong makipaghiwalay sa'yo. Nakapag-donate ka na sa kanya minsan. Kung magdo-donate ka ulit, malaki na tong pinsala sa katawan mo. Pwede ba? Hinihiling ko sa'yo. Maghiwalay na tayo. Jiang Yuan Ye, 2 taon na tayong kasal. Kailan mo ba ako minahal? Achi, malaga ba sa'yo kung mahal kita o hindi? Ang kasal natin ay isang transaksyon. Nakalimutan mo na ba? Sige, naiintindihan ko. Oh, natupad mo na mga layunin mo. Huwag kang mag-alala. Susundin ko ang ating kasunduan. Mr. Gu, Yuan Ye,
ang resulta na pinapahanap mo sa akin noong nakaraan. Kumusta? Makinig ka. May ilang bagay na dapat mo makita mismo. Ano ng resulta? Pinapunta kita dahil dito. Ano to? Totoo bang lahat ng ito? Nangyari sa akin to 3 taon na nakalipas. Pagkatapos tumana ng mama ko. Hindi ko na matandaan. Sa halip, nabuntis ako at kontrolado ni Chin Mushan hanggang sa mga anak ko. Hindi ito pwedeng sabihing peke. Sa totoo lang, kung hindi mo muna binunyag ang ilang impormasyon sa akin, hindi sana ako makipagtalo sa'yo. Si Chen Yu siya ang dapat managot nito. Kaya ibig sabihin ba, ang ama na dinadala ko ay siya? Totoo nga buntis ako? Hindi ba? Pero, nasaan ang anak ko? Bakit wala akong alaala kahit kaunti? Talaga bang wala kang naalala tungkol sa anak mo? Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Nasaan ang anak ko? Kumusta na siya? Anong pinagsasabi mo? May naaalala ka ba tungkol sa bata? Ayos ka lang ba? Mahal na mahal kita. Miss, buntis ka. Congratulations. Lalaki ang anak mo. Yan. Ayos ka lang ba? Yun! Inayos ko ng problema sa kumpanya. Magpakasal na tayo. Talaga? Hindi ka nagsisinungaling? Dati kasi, nung napunta sa akin ng kumpanya, marami kong nakaaway sa mundo ng negosyo. Natatakot ako na baka malaman nila magkasama tayo. Kaya hindi ko pinagsabi ng kahit kanino ang tungkol sa atin. Patawarin mo ako. Napahirapan pa kita. Pero, akong fiancé mo, nakalimutan mo na ba na tayo na ikasal na mula pagkasilang? Ibang fiancé sa kasunduan at sa tunay na pag-ibig. Para sa'yo, ako ba'y fiancé mo o tunay mong mahal? Simula pa nang ipinanganak ako, ikaw na ang pag-ibig ng buhay ko na nakatadhana para sa akin. Ang corny mo naman. Maghintay ka hanggat sa pagkasalan kita. Sige. Kumusta ka na? Ayos ka na ba? Bakit nandito na naman ako sa ospital? Nawalan ka ng malay, kaya dinala kita sa ospital. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. May sinabi ka bago ka nahimatay. Ano yung sinabi mo? Pumunta muna ako sa bayan ng Chang. Totoo ba? Alam mo ba kung sino ang ama ng bata? Nasaan ang bata ngayon? 4 na taon nang nakalipas. Hindi ko alam kung bakit napakahalaga ng pagkontrol sa sakit. Oo. Alam ko na lahat ng kasagutan sa bagay na ito. Ngayon, hindi ko alam anong dapat kong gawin. Kaya ngayon, kailangan mo ba ang tulong ko? May mga bagay na kaya kong harapin mag-isa. Para sa aking anak. Para sa sarili ko. Miss Chang, bakit nandito ka? Nandito ako para bawiin ang ninakaw mo sa akin. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Sabi ko, nandito ako para bawiin ang ninakaw mo sa akin.
Hindi ko pa rin maintindihan. Halika. Jiang Yu, anong balak mo? Jiang Yu, anong balak mong gawin kay Xiaoteng? Ibalik mo siya sa akin. Talaga? Ako dapat magsabi ng salitang ibalik. Ninakaw mo si Xiaoteng. Ang 4 na taon ay sapat na para magsabing child trafficking. Ano bang sinasabi mo? Si Xiaoteng ang anak ko. Ibalik mo siya sa akin. Ngayon, nagpapangaka pa rin anak mo si Xiaoteng. Tingnan na lang natin. Ang kasinungalingan mo ay mabubunyag ko rin. Naaalala mo? Oo, naalala ko rin na ikaw at si Chen Merchant ay nilasing ako para mawala ang alaala ko at ninakaw ang anak ko para agawin ang posisyon ko. Lahat ng yun ay bumabalik sa alaala ko. Si Chen Merchant ang may gawa ng lahat ng ito. Napilitan lang ako. Inosente ako. Sige, tingnan natin kung maniniwala si Achi. Sasabihin mo kay Achi? Miss Jiang, maniwala ka sa akin. Totoong tinakot ako ni Shen mo. Hindi ko kailanman ginusto na magkahiwalay kayo. Kung ipapaliwanag mo kay Yuchi, sasabihin mo rin ba sa pulis? Oo, tara na. Hindi ka pwedeng umalis! Huwag mo kong pigilan. Kung hindi ako naganda bago pa man, akala mo ba pupunta ako mag-isa? Yuan Ye. Narinig ko, nag-divorce na kayo ni Weichi. Kakahiwalay namin ni Wichi, pero nalaman mo agad ang balita. Ang bilis mo namang kumilos. Malapit na tayo simula pa pagkabata. Palagi ako nag-aalala para sa'yo. Sir, nandito na tayo sa tirahan ni Miss Bai. Nadala mo ba ang mga pinahanda ko? Sa folder ay ang kasunduan ng paglipat mula sa Bureau of Childcare. Sa bank card naman ang kompensasyon para kay Miss Bai. Naayos ko na lahat para sa'yo. Hintayin mo ko dito. Ako na lang ang bababa. Opo. Huwag mong kalimutan na malapit tayo mula pagkabata. Mahalaga ka sa akin. Hindi ko nakalimutan. Kahit ang mga bagay na dati ko nalimutan, naalala ko na lahat. Naalala mo? Oo. Kasama ng mga bagay na ibinigay mo sa akin para kontrolin ako, ang gamot na nagpawala ng alaala ko. Naalala ko na lahat tungkol sa pagkumusan ako. Yuan Ye. May mali ka bang pagkakaintindi? Ginawa ko yun para sa ikabubuti mo. Tumanggi siyang managot para sa'yo. Ang batang yun at ang lahat ng alaala mo ay pabigat lang sa'yo. Makakapagsimula ka lang ulit kung makakalimutan mo ang lahat ng ito. Mali na sinasabi ko sa'yo ngayon na hindi na kita kailangan. Ngayon, gusto ko nang umalis kasama ng anak ko. Pakiusap, hayaan mo kong umalis. Hindi ka pwedeng umalis. Yuan Ye! Yuan Ye! Bakit mo sinara ang pinto? Lumabas ka at mag-usap tayo ng maayos. Wala tayong dapat pag-usapan. Xiaoteng, pakiusap. Manatili ka kasama ako. Tita, ikaw ba talagang mama ko? Gusto mo ba na akong mama mo? Gustong gusto ko. Anong gagawin ko ngayon? Naibalik ni Jiang Yu ang kanyang alaala. Kung makakalabas siya, tsak na sasabihin niya kay Wichi ang lahat tungkol sa nangyari 4 na taon nakalipas. Pareho tayong makukulong. Kaya hindi natin siya pwedeng hayaang magsabi nito sa iba ngayon. May cellphone si Jiang Yu sa kanya. At tsak na magpapadala siya ng mensahe o tatawag sa iba. Humanap ka ng kahit ano. Dalhin mo dito para mabuksan ko ang pinto. Yuy, makinig ka naman. Buksan mo ang pinto. Makipag-usap ka naman sa akin na maayos. Sabi ko, wala tayong dapat pag-usapan. Bakit walang nagbukas ng pinto? Sino yun? Hindi ko alam. Baka naman... ang pulis. Sige, isara mo ang pinto! Chen Muching, bakit ka nandito? Nandito siya? Dumating si Papa! Ashi, anong ginagawa mo dito? Nasaan si Xiaoteng? Si Xiaoteng? Si Xiaoteng ay... Papa, nandito kami!
Hashi, sandali lang muna. Sinabi ngang hindi pwede pumasok! Huwag mo kong sisihin. Hindi ko naman sinasadya. Tumawag na ko ng pulis. Bakit wala pa sila? Chelsea, magtago ka sa kwarto. Tutulungan ko ang papa mo. Opo. Sige, bilisan mo. Tumigil ka! Yuanye, ayos ka lang ba? Kung ganon, huwag ka nang umalis. Chang yun, kung may dapat sisihin, sisihin ko ang pababalik ng alaala mo. Wishi! Wishi! Wag! Bakit ka tumatayo lang dyan? Tumakas na tayo! Huwag kang gagalaw! Tumawag ka ng polis. Sabi ko na hindi ako gagawa ng bagay na walang paghahanda. May Ching-Ching at Chen mo. May nagsampa ng kaso laban sa inyo para sa illegal na pagkakulong at pagdukot ng bata. Wala akong kinalaman dito. Siya ang may gawa ng lahat. Si Ching ang pumili sa akin. Wishi. Wishi, gumising ka. Gumising ka. Hello? 911? Kailangan ko ng ambulansya. Mama, kailan ko ba makikita si Daddy ulit? Hintayin mo muna. Pagkatapos bigyan ng gamot ni doktor si papa mo, maaari mo na siyang makita. Nasaan si Mr. Wei? Ma'am, Nasa operating room. Ang gunting. Sama ang lagay niya. Bumagsak ang presyon ng dugo ng pasyente. Ihanda mo ko ng epinephrine injection. Sir, si Miss Jiang na nawawala ng matagal. Sa wakas may balita na. nasan siya? Si Miss Jiang ay dinala ni Chen Mu-chan. At ngayon, ikinulong siya sa bahay ni Chen Mu-chan. Ipadala mo agad sa akin ang lokasyon. Ngayon din! Opo. Yuanye, hintayin mo ako. Yuanye. Weichi, umiwas ka na kay Yuanye sa hinaharap. Kung hindi, Doc, bumalik na sa normal presyon ng dugo ng pasyente. Doc, kumusta na siya? Maayos ang operasyon. Wala na sa panganib ang pasyente. Pero sa pagkakataong ito, nasugatan ang kanyang utak. Kaya kailangan natin ng maingat na obserbasyon sa kanyang kalagayan. Naiintindihan po namin, Doc. Salamat. Salamat, Doc. Sir. Madam. Inutusan din ako ni Sir na magsiyasat tungkol sa kaso ni Song Miayon. Lumabas na ang mga resulta. Gusto mo ba itong makita? Anong pinasiyasat niya tungkol kay Song Miao yun? Pakiramdam ni Mr. Wei na nagbuntis si Song Miayon para ilagay ka sa langanin at tumalon siya sa hagdanan ng walang alanganin para lang pagbintangan ka. Kaya mabuting naimbestigahan ko. Kung ganun, ano natuklasan mo tungkol sa kanya? Maraming taon nang nakalipas. May isang taong nagngangalang Meng Dashan. Siya ang palaging kasama ni Song Miayon sa parental check-up nung siya'y buntis pa. At sinabi ng lalaki na anak niya ang dinadala niya. Si Song Miao yun ay isang kabit at nagkaroon pa ng ibang relasyon sa labas ng palihim sa likod ng papa ko. Sa katunayan, kasama niya si Meng Dashan bago siya pumunta sa Jinsheng. Kung tutusin, ang papa mo ang naging kabit. Narito ang mga detalye. Maaari mong tingnan. Ayos, itatago kong mga dokumento. Salamat. May isa pa. Ano?
Tungkol kina Bai Chingching at Chen Mushan, natapos ng investigasyon, ang dalawa'y nahatulan ng child trafficking at illegal na pagkakakilanlan at lumabas ang mga dokumento na ang aksidente ni Mr. Wei 4 na taon na nakalipas. Si Chen Mushan din ang may kagagawan. Na-aksidente si Wichi? Oo, ayon sa dokumento, naitala dito lahat na nangyari kina Bai Chingching at Chen Mushan. Tingnan mo. Ito ang mga ebidensya ng krimen. Marami pa rin kailangan kasi kasuhin sa kumpanya at himpilan ng pulis. Miss Zhang, pupunta muna ako doon. Kung may mangyari, ipapaalam ko agad sa'yo. Wichi. Sa totoo lang, tayong dalawa, nakalimutan mo na nagmahalan tayo. Pero sa huli, mag-asawa pa rin tayo, hindi ba? Ito ang tadhana. Sa kasamaang palad, ang kasanang walang pag-ibig ay hindi magtatagal. Sa huli, naghiwalay rin tayo. Ayos ka lang? Ikaw. Ikaw nga. Bakit? May nararamdaman ka ba? Matagal na kitang hinihintay. Ano? Pasensya na. Nakalimutan ko ang mga nangyari noon. Oo. Naalala ko na lahat. Pasensya na. Sa totoo lang, hindi ko pa rin maiwan ang mga nangyari 4 na taon na nakalipas. Kakapasok lang ni Gao Sheng at sinabi niya sa akin na nagkaroon ka ng aksidente at nawala ng alaala. Si Chen mang may gawa nun. Pero, totoo nga marami kang tinis nito mga nakaraang taon. Salamat. Pero matagal ko nang gustong itanong sa'yo, bakit kailangan mo talaga makipag-divorce sa akin? Naalala kong sinabi ko sa iyo noon. No. Ang dami mong tinis na sakit. Pero wala akong alam. Kaya, pinahalap mo kay Gao Shen ang kaso ni Song Mingming. Sinabi ni Gao Shen sa'yo. Oo. Nandito ang mga resulta. Gusto mo bang tingnan? Yan Yue. Alam kong inaapi ka. Pero kung nalaman ko ito noon pa, hindi kaya tayo maghihiwalay. Bakit? Naalala ko nang malapit na tayong ikasal. 2 taon na nakalipas. Sinabi mong tutulungan mo akong lutasin ng gulo ng pamilya Jiang. Sabi ko sa iyo noon, hindi ko itinog si Song Myo yun pababa. Sinabi mong maniniwala ka sa akin. Yuan Ye, totoo nga naniniwala ko sa'yo. Pero sa huli, ikaw gumamit nito para takutin ako. Diba? Salamat sa pagtulong mong alamin ang katotohanan. Pero nagsaliksik ka lang pagkatapos ng diborsyo. Gusto mo ba talagang bumawi sa akin? Wala kang kasalanan. Yuan Ye, pakinggan mo munang paliwanag ko. Sige. Kakagising mo lang. Magpahinga ka muna ng mabuti. Huwag muna natin pag-usapan ito. Mahal, magkape muna tayo. Halika. Ang sarap. Binili ko ito ng special para sa'yo. Nagustuhan mo ba? Mahal, may nagustuhan akong bag kamakailan. Pero kulang pera ko para makuha yun. O ito, kung gusto mo talaga yon, ikaw nang bahala dyan. Salamat, mahal. Sir, may dokumentong dumating sa pamamagitan ng courier. Pakitingnan. Gusto ko ikaw mismo ang magsuri. Sige, salamat. Anong klaseng dokumentong ito? Kailangan pa ikaw mismong kumuha. Baka may kumpanya na gusto makipagtulungan sa atin ng may pakana.
Ano ba yan? Wag, hindi mo pwedeng tingnan. Akin na yan! Ano ako? Huwag ka makialam! Namiya ka! Mahal ko, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Magpapaliwanag ka pa ba? Niloko mo ako! Ginamit mo ang pera ko para suportahan ang kalaguyo mo sa labas! Anong tingin mo sa akin? Hindi naman ganon. Hindi kita kaya eksakta ng ganyan. Hindi! May lakas ka pa magipagtalo kahit wala ka sa katarungan! Tumayo ka dyan! Huwag ka na magkunwari! Sir, ma'am, kumain na po tayo. Mamamatay tao! Hindi ko sinasadya! Hindi ko sinasadya! Malandi! Susumpahin kita! Susumpahin kita! Yui, bakit nandito ka? Ayoko sanang pumunta. Pero curious ako. Pinaghihiwalay mo ako at si Wichi. Ano ba talagang pakay mo na agawin ng anak ko? Yui. Hindi mo ba naiintindihan? Ginawa kong lahat ng ito para sa'yo. Para sa akin ba? Para pahirapan ako at saktan ako? Tama? Bakit naman kita sasaktan? Ginawa ko ito para iligtas ka. Si Weichi, hindi kanya kayang pasayahin. Ako lang makakapagpasaya sa'yo. Anong sinasabi mo? Yui, dapat tayong magkasama. Pero, kinuha ka niya sa akin. Nababaloy ka na ba? Magpinsan tayo. Hindi tayo magkadugo. Anak-anakan lang ako ng pamilya. Bakit hindi tayo pwede magsama? Ampon lang ako! Hindi tayo pwede magsama. Hindi rin kita gusto. Tinuro lang kitang pinsan. Pero mula ngayon, hindi na kita kilala. Yui, bakit? Bakit ang dami kong ginawa para sa'yo pero hindi mo nakita? Kung saan na lang. Hindi na lang kung saan lumapit sa'yo. Pinsan. Tiyan mo tiyan. Mula ngayon, dito ka na magsisisi sa kulungan. Yuanye! Huwag mo ko tratuhin ng ganito! Miss Jiang, tinanong ko na si Bai Chingching ngayon. Handa na siya. Gusto mo ba siyang makita? Hindi na kailangan. Wala na akong masasabi sa kanya. Narinig ko na siya daw nagnanakaw ng asawa at anak ng iba. Ang ubang ganitong kalupit ay bagay lang makulong. Dapat siya tatarin ng pira-piraso. Suklam ako sa mga kabit na katulad nito. Kung may mangas ng galawin ng anak ko, papatayin ko talaga siya. Ikaw, dumukot ka ba talaga ng asawa at anak ng iba? May ebidensya ba kayo ng ginawa kong mga bagay na yan? Ako nagpalaki sa batang yon at akong nanay niya. Malandi ka. Wala ka bang hiya? Tingnan mo kung paano kita tatapusin. Akin kayong dalawa. Akin kayong dalawa. Kayong pamilya ko. Mama, bilisan mo. Sabay tayong susunduin ni Papa mula sa ospital. Xiao, dahan-dahan lang. Nakalimutan mo na ba ang bili ng doktor? Kakatapos na ng operasyon, bawal ka pang maglaro at tumakbo sa loob ng 2 taon. Bawal ba talaga akong maglaro? Oh, shouting! Papa! Miss na miss kita. Yuanye. Kumusta ka nitong mga araw? Kumusta ang lagay ni Shouting? At
Kumusta naman ang kalagayan mo? Kakaopera ni Xiaoteng. Pero, ayos na kami. Narinig ko na dadalhin mo si Xiaoting sa ibang bansa. Dadala mo si Xiaoting sa ibang bansa. Sobrang daming nangyari ito sa bayan. Gusto ko ng bagong kapaligiran na masangkop sa buhay namin ni Xiaoteng. Sige. Papa, pwede bang sumama ka sa aming dalawa ni Mama? Gusto mo bang sumama si Papa sa inyo? Oo naman po. Gusto ko naman. Pero nakadepende kung gusto ni Mama na kasama niyo si Papa. Xiaoteng, bumaba ka muna. May pag-uusapan pa kami ng papa mo. Papa, ibaba mo na ako. Lilipad kami ni Xiaoteng sa susunod na Miyerkules. Kung may oras ka, bigyan mo ako ng pahiwatig. Oh, Anak, oras na. Malalate na tayo. Pero hindi pa dumadating si Papa. Si papa mo, may ginagawa pa, kaya hindi nakakapunta. Pwede naman tayo makipag-video call sa kanya kapag nasa abroad ka na. Sige na nga. Sir, dahil nandito na rin kayo, bakit hindi niyo sundan si Miss Jiang? ayaw niya ako makita. Pero naayos na mga dating hindi pagkakaunawaan. Bakit hindi kayo magpakasal ulit? Ang hindi pagkakaunawaan ay dapat tutasin. Pero ang pinsalang naidulot nito ay hindi na kailanman maghihilom. Talaga bang wala na kayong pag-asa ni Miss Jiang? Sir, Mama, ano bang nangyari? Wala. Umalis na tayo.